Mapagpalang araw kaibigan, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating babasahin sa Biblia, sa kasulatan. Kasi salita ng Diyos. Kailangan nasa Biblia yan. Ito po. Kasi salita ng Diyos. Amen. Pero bago tayo papalaot, atin munang tawag dito, mananalangin muna tayo. Po, Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang puso namin. Ganon din ang mga nanonood ng video ito. Kung sakaling ang kanilang paniwala ay lihis sa katotohanan, ituwid mo po sila. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po, itong babasahin ko po, manipis na Biblia, ang Biblia. Bagong tipan. Alam nyo, marami kasing mga nagsipag-aral na kapag pinag-uusapan ng ating Panginoong Yesus, ang sinasabi nila, iba yung sinasabi nila, iba yung nakasulat. Ito meron akong babasahin. Dito sa sulat ni Juan 8:40. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yan. Yan binasa ko, sabi ni Jesus ay, ano nakalagay dito? Sabi ni Jesus na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Pagkatapos nilang basahin ito, ikokonklud nila, mga kapatid, mga kaibigan, maliwanag ang sinabi ni Jesus, ang kanyang likas na kalagayan ay tao. Meron ba kayong narinig na likas na kalagayan? Kung may Biblia kayo, basahin nyo nga. Ako wala ulitin ko 1:8:40. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kita nyo? Pero ba kayong narinig na sinabi ni Jesus, ang aking likas na kalagayan ay tao? Wala. Wala. Ganyan sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Iba yung nakasulat. Iba yung lumalabas sa bibig nila. Hindi pa panluloko yan. Kumbaga, ang kulay, pula. Gagawin nila, ay maroon pala. Hindi po pwedeng ganon. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat. Wala namang sinabi ni Jesus sa talatang yan
1:8:40. Yan ang paborito nilang talata. Para patunayan lang nila na si Jesus ay tao. Talagang kumbaga ka sa salitang kasamahan, talaga sukdulan ng kasamaan ng mga taong ito. Na talagang pinipilipit nila yun nakasulat. Kayo po, basahin nyo nga sa inyong Biblia. Ang Biblia, ang ginamit kong Bible. Sabi ni Jesus, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan sa inyo. Sinabi ba niya, ang likas kong kalagayan ay tao? Wala naman. Kaya manluloko sila eh. Manluloko. Huwag po kayong magpapadala sa kanila. Nakala mo napakagaling nila sa Biblia. Pero ang totoo, nagmamarunong lang sila. Pero ang totoo, wala silang alam. Paano mo sasabihin ngayon yan? Kaya challenge ko sa kanila, maglatag kayo ng talata sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako'y tao. O ang likas kong kalagayan ay tao. Itong mga grupong ito, ang reliyon po nila, ginagamit pa man din ang pangalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Pero winawalang niya naman nila si Kristo. Wala naman sinabi si Jesus ang likas kong kalagayan ay tao. Tapos sila, pinalalabas nila, ganon. Kung kaharap lang nila si Jesus, baka bato ka sila ni Jesus eh. Binabago nila yung salita na nakatala sa Biblia. Hindi po. Alam niyo po, kasi hindi na talaga nila mababago ang kanilang aralin, ang kanilang doktrina. Kasi pag nagdoktrina sila, isa sa mga dinodoktrina nila ay tungkol kay Jesus na tao, hindi Diyos. Kailanman hindi naging Diyos yan. Kailanman. Talagang dikdik na dikdik. Hindi kailanman naging Diyos yan. Meron pa akong babasahin. Ito pa eh. Ang kinu-question pa nila. Sabi ni Jesus, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 1:38. Babasahin din nila ito. Sasabihin nila, aba, bumaba sa langit. Sa kanila, antimano, Diyos na si Jesus. Yeah. Yan tanong, may tao ba sa langit? Kung ako ang kaharap nun, yung ministro nila, ang tanong ko, ganito lang, may tao ba sa langit? Kung may tao, basahin mo. Kasi sinabi ni Jesus sapagkat bumaba akong mula sa langit. Saan nagmula si Jesus? Langit. Bumaba siya mula sa langit. Kaya nagmula sa langit.
kailangan patunayan nila may tao sa langit. Yan problema. Wala talagang tao sa langit. Si Jesus na nga nagsabi, walang tao sa langit eh. Ito po, 1:13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Oh. Maliwanag. Walang umakyat sa langit, sabi ng Panginoong Yesus. Ulitin ko 1:13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatwid bagay ang anak ng tao, na nasa langit. Oh. Maliwanag po. 4 na istansa. Yung pang-4 na istansa, ano sabi niya ron? Na nasa langit. Sino yung nasa langit? Di natural, yung bumaba galing sa langit, nagmula sa langit. Sino yan? Sino? Si Jesus. Kaya wala silang may lulutang na talata ng Biblia na may tao sa langit. Kung meron silang may lutang na may tao sa langit, sige, mag-comment kayo, ilagay ninyo yung chapter and verse ng Biblia. Pero wala silang mailalagay. Kasi wala naman talaga nakalagay. Walang mababasa sa Biblia. Kaya itong mga kampo ni Satanas na ito, mga manluloko, kaya sinabi kong manluloko, isipin mo nakasulat sa Biblia. Sinabi ni Jesus, ako'y tao nagsasaysay ng katotohanan sa inyo. Tapos sasabi, kita nyo na. Sinabi ni Jesus, ako'y likas na tao. Walang ganyanan. Kayong mga antikristo, mga kulto ni Satanas, pinagloloko ninyo yung mga tao eh. Wala kayong hawa. Pinagyayabang nyo pa. Ang dami lumipat sa amin. Yung iba pare, yung iba pastor lumipat sa amin. Bakit yung lumaya sa inyo, hindi nyo sinasabi? Sinasabi ninyo, yung lumipat sa inyo, na galing sa ibang reliyon. Paano naman yung umalis sa inyo, na nagsilipat sa ibang reliyon? Maging parehas lang kayo. Kasi manloloko kayo eh. Para kayong illegal recruiter. Recruit kayo na recruit, dinadala ninyo sa maling aral. Kung ano yung nasa Biblia, huwag nyo nang baguhin. Tanggapin nyo na lang. May nakasulat ba sa Biblia na si Jesus ay Diyos? Isa pa sa mga inano nila yan. Ang kakapal ng muka. Meron ba kayong mababasa na si Jesus ay Diyos? Ganun sila. Siyempre, kung wala kang alam, mananahimik ka. Kasi yung babasahin nila, yung sa lumang tipan. Kung may alam ka, lagot sila. Tignan natin. Yung isang apostol ni Jesus,
si Tomas, si Apostol Tomas. Anong sabi ni Apostol Tomas? Nang kinumpronta siya ng ating Panginoong Yesukristo. Kasi ang sabi ng mga kapwa niya apostol, nakita namin ang Panginoon. Ang sagot ni Apostol Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas ng daliri at yung daliri ko ipapasok ko sa butas ng kanyang tagiliran. Yun ang gustong makita ni Jesus. Kasi ang gusto makita ni Tomas, yung mga butas ng kamay at yung sa tagiliran. Nung magpakitang muli, after 1 week, magpakita ang ating Panginoong Yesus sa kanila, nandun na si Apostol Tomas. At kanyang kinausap ng face to face. Ito po nakalagay, oh. Ano po? Sa 24, 1:20-24. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. 25. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at may suot ko ang aking daliri sa butas ng pako ng mga pako, at may suot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, ay kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nakakapinid ang mga pinto, sarado, at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo. 27. Nang magkagayo, sinabi niya kay Tomas, ito na po. Inarap niya si Tomas. Idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag ka nang di manampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas sa verse 28. At kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Maliwanag ang sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Para kay Tomas, si Jesus Panginoon at Diyos niya. Aba, yung isang debatista ng mga antikristong ito, mga kulto, mali si Tomas dyan. Bakit? Nandun ba kayo? Nandun ka ba? Sa panahon ni Tomas? Kasama ka ba nila? Masyado kang mayabang. Kawawa Tomas, hindi na makasagot kasi matagal na siyang patay. Oh. Tingnan nyo po kalokohan nitong mga antikristong grupo ito. Pati si Tomas napagdiskitahan. Mali si Tomas. Wala magawa si Tomas, matagal na nakalibig. Ano pa sinasabi nila tungkol kay Tomas? Nagulat si Tomas. Wala naman sinabi si Tomas na ako'y magugulatin. Wala naman sinabi si Jesus, Tomas, nagulat ka? Wala. Ituloy natin sa 29. Kung meron tayong mababasang salitang nagulat.
Sinabi sa kanya ni Jesus, kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita, gayon may nagsisisampalataya. Oh, kita nyo? Meron ba nakasulat na nagulat si Tomas? Pero sinasabi nila sa kanilang mga aralin, kanilang mga pagtalakay, pagkikipagdebate, nagulat. Kaya nagtanong sila, saan mo mababasa yung nagulat si Tomas? Siyempre, maghanap ka ng ebidensya. Kung sasabihin niya nagulat si Tomas, di na magtanong ka kung saan nakasulat. Kaso wala siyang may sulat. Ang ginawa niya sa kadebate niya, ulit-ulit na lang. Mali si Tomas dyan! Mali si Tomas dyan! Kawawang Tomas. Oh. Kasi sa kanila, hindi nila matatanggap si Jesus ay Diyos. Kasi nga meron silang doktrina, yung Diyos sa lumang tipan, wala siyang pinakikilalang ibang Diyos. Doon sila nakapako. Kaya mula noon nabubuhay yung founder nila na ngayon na lumalangoy na sa apoy ng impyerno. Tapos ang pumalit yung anak niya, wala na rin. Lumalangoy na din so. Magkasama sila doon, lumalangoy sila. At yung nangangasiwa ngayon sa kanila, yung apo niya. Ang problema doon sa apo niya, parang bomba sumabog. Yung kapatid niya naman, pinasabog niya ang malakas na bomba tungkol sa kanilang reliyon. Wala, hindi mo na mababago yun. Sumabog na yun eh. Ayan. Ang ginawa niya, tiniwalag ang kanyang kapatid, tiniwalag ang kanyang ina, tiniwalig pa yung kanyang mga kapatid na babae. Oh, yung apo. Kita nyo? Nandahil lang sa reliyon, tiniwalag ang nanay niya, tiniwalag yung kapatid niya lalaki, tiniwalag yung kapatid niyang mga babae. Dahil lang sa reliyon yan. Wala, sumabog. Talagang pinasabog ng kanyang kapatid yung anomalya sa loob ng kanilang simbahan. Oh, hindi kayo naniniwala? Panoorin nyo sa YouTube. At saka yung mga ministro nila, nagsitakas, natakot sila. Bakit? Sila mismo, ni-reveal nila ang ginagawang pagpatay ng simbahang ito. Ala, nasa YouTube na yan. Hindi nyo na mababa. Kahit anong gawin ninyo, nasa YouTube na yan. Ano sabi ng isang ministro nila? Kinidnap kami. Araw ng linggo, sasamba kami. Kinausap ko yung babantay sa amin na sinabi namin, sasamba kami. Sinamantala nila. Sabay takas. Ayun, nagsalita po rin yun sa balita na kinidnap sila. Takot silang mamatay. Kasi nga, alam nyo naman yan eh. Panoorin nyo sa YouTube. Ako napanood ko lang din sa YouTube yun. I-click nyo lang yung sa YouTube na yun. Dilitaw na yung mga isipin nyo, sasabihin nila, tao si Jesus, hindi Diyos kailanman. Hindi naging Diyos kailanman. Maliwanag sa tala ng Biblia na tagasa si Jesus nasa langit. Meron pa talata.
Dito pa rin sa 1. 6. 62 yata. Tingnan na natin. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Umaakyat. Eh, di ibig sabihin, sabi niya, bumaba ako. Kung may bumaba, mayroong umaakyat. Sino? Yung nasa langit. Sino yun? Ang ating Panginoong Yesukristo ang tinutukoy dyan. Kasi si Yesus ang nagsasalita dyan. Ako'y bumaba sa langit, mula sa langit. Walang umakyat sa langit. Sino man walang umakyat sa langit, kundi yung bumaba mula sa langit. So si Yesus, akyat manawag siya. Bumaba, umakyat. Siya lang. Sige, hindi ka naman nakano. Kaya tatandaan nyo, kaibigan. Ayan na, nagbasa ako ng Biblia. Ang Biblia ginamit ko, magandang ang Biblia, yung manipis. Katumbas ng King James Version. So, maliwanag sa Biblia, no? Na si Jesus, Diyos. Kasi tagalangit siya. Doon siya nakatira. Sinugo siya ng Diyos dito sa mundo natin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano po? Nung siya suguin dito, pinaganda siya ng isang katawan ng Diyos. Yun po yung pinanganak ni Santa Maria. Kaya ginagamit po yung titulo, anak ng tao. Kasi nga po, pinanganak siya ni Santa Maria. Kaya ginagamit yung salitang anak ng tao, isa sa mga titulo na ginagamit ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Siya ay nangangaral dito sa lupa. Pero walang sinabi si Yesus, ng aking likas na kalagayan ay tao. Kayong mga kampo ni Satanas, binabago ninyo yung nakasulat eh. Kaya ako sabi ko nga sa inyo, maglatag kayo ng talata. Praise the Lord. Meron po nagpadalang birthday sa akin, Swatch. Ito ka, di-deliver lang po. Ayan. Ito na. Ayan. Kadi-deliver lang po, ano? Ito yung kaon. Ano nakalagay dito? Swatch. Swiss made. Salamat sa Diyos. Ayan na po. Praise the Lord. Ito. Ito po yung lalagyan. Ayan. Omega Swatch. Ayan o. Praise the Lord. Okay, tuloy tayo. Ayan. Ang ganda, no po. Nag-birthday po kasi ako ng nakaraan. Kaya, pinadala ito. No? Okay. Balik tayo sa topic. Si Jesus po, anak ng Diyos. Iba yung pagiging anak natin. Halimbawa, sumampalataya tayo kay Jesus. Doon sa, ano bang talata? 1:12 ng 1. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, binibigyan kang karapatan na maging anak ng Diyos. Karapatan. Hindi ka anak. Parang ampon. Pag meron kang ampunin, dadaan ka sa proseso
ng DSWD para maging legal ka. Ito, datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap at ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O, maging karapatan lang po. Sa mga tuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Po, sa pangalan ni Jesus. Pero si Jesus po, bugtong na anak. Gawa tayo sa lupa. Si Jesus wala pong history ng kasaysayan ng Biblia. Si Jesus po minoldi sa lupa. Kaya nung namatay po siya, hindi po nabulok yung katawan niya. Tayo, pag namatay tayo, kapag wala kang balsamo, 2 days pa lang iba ng itsura mo, nagbabago na. Then 4 days pa lang, wala na. Decompose ka na, halos di ka na makilala. Ganyan yung nangyari kay Lazaro. Sabi ng Panginoong Yesus kay Marta, Marta, alisin mo yung takip ng kuweba. Ano sabi ni Marta? Panginoon, 4 na araw na po, nakalibing, mangangamoy na yan, nangangamoy na. O, kita nyo? Walang balsamo kasi. Pero, sabi ni Marta, pag matigas ang ulo, yun ang wala sa Biblia, matigas ang ulo. Na. So, sa madalit salita, binuksan din po yung kasi sabi niya, hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabi niya, yon. So, lumabas si Lazaro. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka. So, lumabas po si Lazaro, nakabalot siya ng mami type, yung tela. Pero, nang si Jesus po ang namatay, dinala po sa kuweba, wala sila nakitang bangkay. Kaya sabi nga ng mga alagad na babae, si Magdalena, ninakaw. Ay sabi niya, nasaan ang Panginoon? Ang Panginoon ko, sabi niya. So, nagsalita siya ron si Jesus sa kanya. Oh. Meron ba silang nakita nabubulok na bangkay? Wala. Kasi anak siya ng Diyos. Iba po si Jesus, iba sa tao. Tayo, pag namatay tayo, nabubulok talaga tayo. Kasi galing tayo sa lupa, kaya babalik tayo sa lupa. Doon sa Genesis chapter 3, sinabi ng Diyos kay Adan yan, diyan ka galing sa lupa babalik ka sa, ano ba yun? 3:19 yata ng Genesis. Hindi ako magkamali. Ito, basahin natin yung sinabi ng Diyos kay Adan. Genesis 3:17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyo kainin ang ipinagbabawal kong bunga. Dahil dito ay isinumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula. 10. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, alamang sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, 19. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, mag-iirap ka hanggang sa malibing, dahil sa labok doon ka nanggaling, sa lupa nga labok ay babalik ka rin. Ang gamit ko naman, poimen. Yun ang sinabi kay Adan, na sila'y magkasala sa Diyos. Kaya tayo, pag namatay tayo, bumabalik tayo sa lupa. O nakapanood na ba kayo yung mga natabunan ng landslide?
ng mga ilang araw lang nang naukay yung mga bangkay, halos naagnas na. Kasi natabo na sila ng lupa. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Si Jesus hindi po siya na nagnas. Walang nabulok sa kanya. Kasi anak siya ng Diyos. Iba siya, iba tayo. Amen? Salamat Panginoon Diyos sa pagtuturo mo sa amin tungkol po sa Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. I-bless mo po ang bawat isa. Kung sakali man po na maraming salamat po Panginoon Diyos. Buksan mo mga puso ng bawat isa. Kung meron bang pong kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung may karamdaman, yung pagalingin. Salamat po sa iyo kami lubos nagtitiwala ho Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Ayan o, in Christ alone, Brother Manny Bautista po, Ito po ang programa, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ayan na naman. Like, share na share. Kayong mga nasharean, share nyo rin po ang ating munting video. Napakagandang pag-aaral ang ginawa natin. Ang pagiging Diyos ni Jesus. Diyos po siya. Huwag kayong mag-alinlangan po kasi anak siya ng Diyos na buhay. Amen. God bless us all. Bye!